Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi na totoo yun, bakit ganun? Bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro korupsyon. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago tong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Kapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit naman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium. Yung medium po. Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lot, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Oo. Yes, Your Honor. Saan ang first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay, sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hindi na hanggang sa ano lang. Yung basement, Pababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor. Yung malita po, Yung maleta. Sinulos. So yung kotse, sa parking lang kayo, sa labas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh, yung... Okay. Ano So po kung yun? halimbawa, dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na, ito yung bahay, tapos Yes, Your masasabi nyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Kasi may sinabi yatang tentative amount si Attorney Baligod. Attorney Baligod, ano ba yung estimate mo bang nasabi noon? At yan ang kanyang ginawang dahilan para sabihin niya na sa kanyang calculation, gumamit yata siya ng differential calculus o kung ano man, ano. Ang nabanggit ko po noon ay 805 billion at ang binasehan... At yun ay kanyang pinagdudahan. Alam mo ba kung anong kanyang naging batayan kung bakit hindi ka panipaniwala ang inyong salaysay direkta doon sa pagkakasabi ni Atty. Baligod na 805 billion. Baka naman yung iba pinaniwalaan niya pero hindi talaga siya makapaniwala kahit anong gawin niya. Imposible kanya na itong mga taong ito na 18 sa kanila hindi kakayanin ng ganito lang karaming tao para i-deliver mo ang ganitong kalaking halaga. At nagkwenta nga siya at nag-privilege speech nga siya dito rin sa bulwagang ito. Atty. Baligod, sinabi niya sa iyo na hindi ka panipaniwala. Dalawa po kasi yung assumptions ni Senator Lacson. Kaya siya nagsabi na hindi ka panipaniwala. Ang una po kasi ay, ang assumption niya, ang pera ay galing lamang sa flood control projects anomaly. Second, na assumption ay physically binibilang kada piraso yung pera. So, time and motion, imposible nga po yung 805 billion from September 2022 to early part of 2025. Tama naman siya pag binibilang yun. Mabubulag ka talaga. Oo. Pero ang pagbilang po ay per bundle na by the million, no? 1 million per bundle. Oo, tapos sinisilid sa maleta, meron pong marker sila kung ilan ang nilalaman ng bawat maleta. Kaya makikita po nyo sa picture, merong nakalagay 35, 56, etc. Pero ang committee ngayon ng mental picture. Kanina may nagsabi na sa atin na palagay ko minonota na ng ating mga staff dito
Sa bawat linggo, 3 beses kayong nagdi-deliver. At ang bawat delivery ay hindi kukulangin sa 20 na maleta. At ito'y ginawa nyo sa halos from 2022, 23, 24, 25. At ang maleta ay 3 klase. Isang maliit, isang hindi masyadong malaki, at isang malaki. Pagsama-samahin natin lahat ang mga factors na yan, pwede mo bang i-calculate kung tama o hindi yung nauna mong sinabi na hindi mo naman ata sinigurong ganun na ganun? Okay po. Kung 3 to 4 times a week ang sabi nila, 3 beses kanyo na lang. At wag na nating i-consider na large, no? Mag-average tayo, medium na lang. Kunin mo yung range niya. O sige, mga 30 million na lang po kada bag, kada maleta. So sa isang linggo, Maliit naman yun kasi magsimula ka sa 20, merong hanggang 60. Oo. So, 20 40. plus 60 divided by 2, yun ang range mo. Opo. So kung 40 million kada maleta, minimum of 20 na maletas kada delivery, so 60 na maleta kada linggo, sa tig 40 ay kwan na po yun, 240 million na po yata yun, tama? Mahina po ako sa math kaya nag-abogado ako. 2.4 B. Opo. So sa isang sandali 60 times Mas magaling sa'yo sa math si Senator Amy kaya hindi niya tinuloy ang kanyang pagiging abogado. 60 times ganito na lang po 60 na maleta sa 60 times 4 is 240 na maleta kada buwan. 2,400. Then 33 months po lahat yan. From September 2022 hanggang sa huminto sila. So 240... Atty. Baligod, bago ka magpatuloy, pwede po kayong kumain. Pwede po kayong kumain. Alam ko naman po, habang kumakain kayo, pwede kayong makinig. At magtaas lang kayo ng kamay habang kumakain kayo, pwede rin kayong magsalita. Sige po. Huwag po kayong mahiya, para sa inyo po yan. So kung... Working lunch po ito, working lunch. Wala ako Okay. 20 na maleta times 3 sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then, apat na beses sa isang buwan po kasi 4 weeks. So 240 po na maleta sa isang buwan times 33 months po yan. Then palagay na lang po natin na 40 million ang isa, ang bawat bag. Meron na pong 316.8 billion. Pero sa kwan lang po yon, sa Forbes Park lang. Ang sabi po ng mga witnesses ay pati sa Aguado nagde-deliver din sila ng halos 3 to 4 times kada linggo. So, kung i-times 2 po nyo yan, Saan po yung agwado na yun at kanino pong pag-aari yung pinag-deliveran nyo ron? ang sabi po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. So kung Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. No? Ang pinag-uusapan lang po natin yung 2 locations na yon. Papaano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no? So tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po yun. Yung sinabi ko po na maling assumption ni Senator Lacson na ang alam niya galing lang sa flood control, marami pong pinanggalingan po ito, hindi lang flood control. Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage. No? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na tulay. Yung reforestation program ng DENR, tingnan nyo po, wala pong, ang sabi sa COA yata ay namatay ang mga tinanim, pero wala namang tinanim. Yung mga kwan po, importation sa sugar, no? So, may narinig po ako na
kausap si Congressman Saldico. Narinig ko po mismo habang nag-uusap sila. Ang sabi nga niya, itong i-deliver sa kanya ay parang patak lamang. Dahil marami pa pong ibang pinanggagalingan. Halimbawa po, confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kinukuha po rin nila eh. No? Halimbawa, overpricing na mga procurement. Isang example, Your Honor, no? Department of Justice, historical confidential fund ng departamento na yan ay around 300 million lang. But there was a year na humingi sila ng almost 1.2 billion. Ang rason, bibili daw ng surveillance equipment to monitor drug lords. Ang balita ko po, wala yatang nabili. At kung meron man po, yung 1.2 billion na price ng equipment, that's 4-5 times overpriced. Kasi sa ngayon, 250 million, you will get a very good surveillance equipment. Familiar po ako dyan dahil na-involve ako sa company that manufactures certain equipment of that nature. Ito pong inyong pinagsama-samang salaysay, punong-puno po ng mga litrato. May mga sasakyan po ito, may mga helicopters, at ang maleta po ay iba't ibang kulay at iba't ibang laki na nakasalansan. Ito po ba ay nilagay nyo rito para ipakita nyo kung gaano kalawak, gaano karami ang perang na i-deliver sa mga taong binanggit nyo sa inyong salaysay? Actually, sample lang po ng mga pictures and videos po, Your Honor. Ibig po ba nyo sabihin, meron pa kayong ibang mga litrato na maaaring ipagkaloob sa pagdinig para sa ganun ay lalo nating madetalye, mapatibayan na ang gawain ito po na talagang kasuklam-suklam ay naganap at kailangan po nating tukuyin na mabuti kung sino po lahat at paano nangyari po ang lahat ng bagay na ito. Isusumite po namin lahat ng pictures and videos sa committee po ninyo at maaari rin po ninyong ipa-subject ang mga ito sa forensic examination para makita kung AI o hindi kasi maraming alegasyon na AI lang daw po ang hawak namin. No? So handa po kaming makikooperate, ibigay po namin lahat sa inyo, pati yung mga computer equipment na gamit kung saan naka-store ang mga video and pictures po na yan. At saka yung pinaka-importante po rito, yung sinasabi niyong chat na kung saan ay yung communication, yung exchange ninyo doon sa principal ay isa pong mabuting katibayan na yung pagdi-deliver na papatibayan po eh. Nabibigyan ng batayan ng bawat pagdi-deliver dahil nagkakaroon po ng confirmation sa bawat delivery. Apo. Meron pong na-store sila ng mga screenshots ng conversations, pero nung pumutok po itong issue ng flood control, ay tinanggal po sila sa chat group. Pero I think the committee has enough authority and power para po makuha ang data na yan sa communication platform na ginamit nila, which was Viber po. Pwede pong mahingi ng committee po ninyo. We'll take note of that, Attorney Baligod. Pwede na yung pictures, no, ng Ilocos. So lahat ng iba pang mga litrato o kaya mga bidyong hawak ninyo na makakatulong magbigay ng detalye, maliban pa sa mga individual na karagdagan pong mga salaysay na gusto po ninyong gawin, ay malaya po ninyong may pagkakaloob para sa ganun pagsama-samahin natin at titingnan natin kung lahat ng mga gagawin pa ninyong pagdidetalye ay bubuo ng isang larawang katulad po ng inyong nauna nang isinabmit sa ating komite. Opo, naghahanda po kami actually ng affidavit ng bawat isa sa kanila to present
as exhaustively as possible everything that they know and every evidence that they have in their possession at isasubmit po namin yan sa inyo. Handa na raw sila magpakita ng picture ng Ilocos. Ilocos delivery. Ikaw magano. Mukhang naibigay na ni Attorney Baligod yung pictures yata na nakuha nila dun sa Ilocos na inaabangan natin kanina. Pwede kayang ipakita lang sa body? Please identify sino nakakuha nitong picture na to, saan at sino-sino yan. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh. Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes sa tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Same po pagdating namin. Akala ko 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. Hapon na po, ma'am. Hapon na. Hapon po. na yan. Tapos, tuloy-tuloy kayo natulog. Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila. Kinabukasan kayong lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwanan ninyo doon? Yes po, Your Honor. Kanino po? Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino niya po. Ano. Okay. Okay. May ikalawang picture yata. Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to? Ako din po yun, Your Honor. Saan yan? Hindi po yan sa Ilocos. Wala nga. Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun. Okay. So, pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan? Wala po. Okay. Bakit kayo nandun? Invitation po ni kay Kong Saldi nun po, ni Presidente po. Okay. Dati may mga picture din sa loob ng eroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media, pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair. Thank you, Sen. Amy. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito, kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaring magdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya, kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, anong nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simply a naked power grab. Maring nagulantang kayo, maring sasabihin, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nagkusa na pumunta rito? Pwede po ako ang sumagot para sa aming lahat. Gusto ko muna, Senator. isa muna sa kanila bago ikaw. Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakancel ni Senator Tulfo ang supposedly Blue Ribbon hearing ngayon at in-schedule niya daw sa June 8 po. No? Gaya po ng sinabi niyo kanina, Your Honor, tungkol sa lagi nilang sinasite na Avellino versus Cuenco, ay napag-aralan ko naman na mali yung basehan nila. No? Dahil yung Avellino Cuenco ay actually dismiss yung petition eh. Voting 6-4 ang Supreme Court, dinismiss yung petition. So, ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So,
wala silang pwedeng gamitin na it's not part of our juris actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinight nila yung absence ng isang senador, obiter, alam naman natin po yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin eh. And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. Kaya po minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami dumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. So kinikilala po namin yung committee na ito na pinangungunahan ni Senator Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee. At naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si Senator Peter Cayetano. Yan po ang pananaw namin. Kaya dumalo po kami ngayon. Sa legal aspect kasi, attorney, dahil sa abogado ka, kahit papaano meron kang mapagbabasihan, alam mo kung sino yung tama. Ngunit yung mga kliyente mo, como sila naman ay dating sundalo, ang maaring naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang nag-imbita sa atin, pagkatapos binawi, pagkatapos may lumabas, na iba na pala yung chairman ng committee. Hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Gutesa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na ite-testify mo bukas, sabi kong gano'n. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero, alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang sa ikahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga sari-saring kaso. Tinakot ng falsification, tinakot ng forgery, ng kung ano-ano, na wala namang basihan. Ang totoo po, yung abogada na yon, na kanyang dinisoon yung kanyang pirma, ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para ma-disbar yun. Hindi dahil sa alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yun, pero pinayagan niya ang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima ng pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo bali-balik rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma, na yun ay nireport niya sa notarial registry ng Maynila. Sa mga tweet, hindi lamang si Gutesa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Paano ka kung nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma. Para sa kanya, iisa yung notarial stamp. Ganun na nangyari. So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang nangyari sa kanya, pumayag pa rin kayo na tumestified sa layunin ninyo na gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan. Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagde-deliver ng mali-maliatang pera at aming natuklasan na ito pala ay pera ng taong bayan. Sa madaling salita, ito po ay isang sindikato. Hindi po kami aatras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yun lang po, Your Honor. Yes, Your Honor. Magandang hapon.
Ang nag-udyok talaga sa amin dito, kung bakit kami nandito ngayon, even though sa mga nangyayari kahapon dito sa bulwagang ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at mga apo namin. Ano na lang ang kredibilidad naming iiwan para sa aming mga anak? Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin. Itong kasamaan ko nandito, nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pupulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Meron po kayong nakikitang isang private jet. Ayan po, naka-flash. Hello, sir. I'm Rin. Bakit po nakasama itong private jet na yan dito sa inyong salaysay? Hello, sir. I'm Rene Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami diyan ng sir, ng 48 malita galing sa Valle Verde to Madsi Hangar. Diyan po. Galing po Um, saan yung maleta? Galing po, sir, sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Diyan sa Pasig. Opo, Your Honor. 48 na maleta. 48 na malita po. Meron na po yung small saka medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-akyat dyan eh. Yung malaki. Kailangan talaga pagtulungan pa minsan 3, 2. Hirap Hindi, kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valle Verde ang ganyang kalaking aeroplano? Paano po? Ikwento nyo. Paano Po, sir. nyo Ganito ginamit po, yan? sir. Galing po kami sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Doon kami kumuha ng mali-malitang pera. Yung 48. 48 po na malita. Dinalagay nyo sa isang hangar. Sino may-ari ng hangar? Your Honor, Mercedes Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din. So doon nyo dinala yung maleta. Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir. Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldico. Nakita mo yung aeroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba? Opo, sir. Si aeroplano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko. I see. So, yung dinala nyong maleta doon sa hangar ni Saldico, saan nyo diniliver uli? Diyan po, sir. Naiwan na po kami dyan, sir. Pagka namin dyan, siguro, sir, hindi na kami nagtatagal dyan. During the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagte-testify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin, binigyan silang tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligod para malaman. No? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Erwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to. No? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligod, question, when's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan? On public, Your Honor, was on February 24, 2026. 2026. Kasi when we- nag-wrap up ang ICC March 31 eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila? Wala po. Wala. Again, no, I wonder, sorry, ICI. Sorry, ICI. Wala po. My fault. ICI. Wala. Tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng imbitasyon sa ICI? Wala po. Okay. Kasi like yung member nila, si Dave Singson, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak.
Pero nagtataka ako, nung kayo lumabas, bakit hindi kayo inimbita? Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya? Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya, plus nabigyan siya ng pabuya, at nirelease na po siya. Pero So wala kayong information kung nasaan? kung nasaan siya. So, Sergeant Hindi ko Gutesa, po masabi in public. Okay. No, but kung nakikinig, nanonood siya, alam naman namin yung puso mo eh. 'Di ba? At siguro naman kung ano ang harassment or intimidation or pabuya or kung ano man na binigay sa kanya na magsabi ng totoo, wag magsabi ng totoo, naramdaman din ng 18 ngayon. And many others who are securities of VIPs all around the country, di ba? Hindi lang naman siguro kayo ang security of VIP na naka-witness na medyo hindi ata maayos tong ginagawa ng boss namin, di ba? So, Sergeant Gutesa, you're welcome to attend the next hearing.